Pagkatapos ibaba ang hatol, na ang kasal ay magaganap sa loob ng 2 linggo, agad na kumilos si Hasan. Sa isang kumpas ng kamay niya, lumapit ang head of security ng pamilya, si Jabbar. Your phone, Muhammad. Utos ng kanyang baba. Ang boses ay matigas at walang puwang para sa debate. And your car keys. Now. Nanlaki ang mga mata ni Muhammad. Baba, I am a 25-year-old man. You cannot treat me like a naughty child. Protesta ni Muhammad, akmang aalis para lagpasan ang kanyang baba. Pero hinarangan siya ni Jabbar at ng isa pang malaking guard. I am treating you exactly how you are acting. Sigaw ni Hasan. Ang muka ay namumula sa galit. Like a reckless fool, chasing cheap thrills with a foreigner. Do you think you can run? Do you think you can use my money to fund your escape? Lumapit si Hasan sa anak, dinuro ito sa dibdib. I have frozen your bank accounts. Your credit cards are cancelled. I spoke to the bank manager myself 5 minutes ago. Whatever cash you have in that wallet of yours, that is all you are worth right now, without the name Al Fayed attached to yours. Nanlumo si Muhammad. Agad niyang kinakpa ang kanyang bulsa. Kinuha niya ang wallet at tiningnan ang mga card niya. Sa isang iglap, ang mga ito ay naging walang kwentang basura. Wala siyang akses sa sarili niyang pinaghirapan dahil lahat ng iyon ay nakatali sa imperyo ng kanyang ama. You can't do this. Bulong ni Muhammad. Watch me. Hamon ni Hasan. Until you learn what honor means, you have nothing. Ang galit ni Muhammad ay napalitan ng desperasyon. Kailangan niyang balaan si Samantha. Humarap siya sa pinto at akmang tutulak palayo sa mga guards nang biglang umalingaw-ngaw ang isang sigaw. Muhammad! Napalingon ang lahat. Ang kanyang ina, si Fatima, ay nakahawak sa dibdib, namumutla at habol ang hininga. My heart. My heart cannot take this shame. Bumagsak ito sa sofa, tila nawala ng halay. Nagkagulo ang mga kasambahay. Mama! Sigaw ni Muhammad. Napatakpo palapit at lumuhod sa tabi ng ina. Look what you are doing! Sigaw ni Hasan. Niyugyug ang balikat ni Muhammad habang inaasikaso ang asawa. Do you want to kill your mother? Is that your plan? To kill her with stress so you can run away with that girl? Napahinto si Muhammad. Nakita niya ang pamumutla ng ina niya. Alam ng isang bahagi ng utak niya na posibleng manipulasyon ito. Pero hindi niya kayang ipagsapalaran ang buhay ng babaeng nagluwal sa kanya. Paano kung totoo? Paano kung atakihin nga ito at mamatay dahil sa kanya? Yumuko na lang siya. Ang mga balikat ay bumagsak sa pagkatalo. I'm sorry, Mama. I'm sorry. Take him to his room Utos ni Hasan kay Jabbar. and guard the door. No one goes in or out without my permission. Kinuha nila ang kanyang phone at susi. Dinala siya sa kanyang kwarto at narinig niya ang pag-lock ng pinto mula sa labas. Kinulong siya sa sarili niyang tahanan. Samantala, sa hotel, iba ang naging atake ng pamilyang Al Fayed. Hindi dahas, kundi ang bigat ng pera at kapangyarihan. Ang kwarto ni na Samantha at Malu ay mukhang dinaanan ng bagyo. Kalahati ng kwarto, ang side ni Malu, ay puno ng mga maleta. Naglagay si Malu ng mga upuan sa gitna ng kwarto bilang harang. Huwag na wag mo kong kakausapin. Banta ni Malu. Dahil sa'yo, sira ang buhay ko. Sira ang puso ko.
Biglang may kumatok sa pinto. Isang sunod-sunod at pormal na katok. Pinunasan ni Samantha ang luha niya at binuksan ito. Isang lalaking nasa mid-50, naka-Amerikana at may bitbit na briefcase ang bumungad sa kanila. Miss Samantha Fernandez, I am Attorney Karim, representing Mr. Hassan Al-Fayed. Naniga si Samantha. Pinapasok niya ang abogado. Umupo ito sa maliit na mesa. Mr. Hassan wants to resolve this matter quietly. Panimula ng abogado. Nilapag niya ang isang tseke sa mesa. Here is a check for 50,000 dirhams. It is a generous amount. Take it, leave the country within 24 hours, and sign this document stating you will never contact Muhammad Al-Fayed again. Napasinghap si Malu nang marinig ang halaga. What? Huh? 50,000 dirhams. Halos 750,000 pesos. Tinitigan ni Samantha ang tseke. Malaking halaga ito. Pero naramdaman niya ang insulto na sumasampal sa pagkatao niya. Does his father think I can be bought? Nanginginig na tanong ni Samantha. Mr. Hassan thinks you are practical. Sagot ng abogado. Love does not pay bills, Miss Samantha. But this check will. Dahan-dahang tinulak ni Samantha ang tseke pabalik sa abogado. I am not a prostitute that you can pay off to go away. Tell Mr. Hassan I don't want his money. I love his son, not his wallet. And I will leave when I want to leave. Napataas ang kilay ng abogado. Kinuha niya ang tseke at ibinalik sa briefcase. Very well. Honor is expensive, Miss Samantha. I hope you can afford the price of defying Mr. Hassan. Umalis ang abogado nang walang ibang sinabi. Tanga ka ba? Sigaw agad ni Malu pagkasara ng pinto. 750,000 pesos yon, Sam. Bakit hindi mo kinuha? Alis din naman tayo. In a month's time, matatapos na ang contract natin. Hindi na tayo pwede mag-extend ulit. Hindi ko bebenta ang pagkatao ko, Malu. Sagot ni Samantha. Hindi pa natatapos ang diskusyon nila nang tumunog ang telepono sa kwarto mula sa reception. Pinapatawag daw ang buong banda sa opisina ng hotel manager. Pagbaba nila, ramdam agad ang tensyon. Ang manager na dati ay mabait sa kanila ay hindi makatingin ng diretsyo. I'm sorry, Sabi ng manager. but I just received the call from the owners. Due to immediate restructuring, we have to terminate your contract effective immediately. What? Sigaw ni Malu. But we have a contract. We can, under the clause of force majeure. We will pay your salary for this month, but that is it. Paliwanag ng manager. As we speak, your plane tickets back to Manila are being booked. Your flight is in 48 hours. 48 hours? Gulat na tanong ng drummer nila. Yes. Since your visas are sponsored by the hotel, we have to cancel them once the contract ends. If you are not on that plane in 48 hours, I will be forced to report you to immigration as overstaying. You will be blacklisted and banned from the UAE. Parang binuhusan ng yelo ang banda. Alam ni Samantha na gawa ito ni Hassan. Ito ang presyo ng hindi pagtanggap sa tseke. Pagbalik sa kwarto, nagwala si Malu. Hysterical na ito. Kasalanan mo to! Sigaw ni Malu. Binabato ang mga unan at gamit kay Samantha. Dahil sa kalandian mo, nawalan tayo ng trabaho. Pinauwi tayo ng walang ipon. You ruined everything, Samantha! I hate you!
Napaupo si Samantha sa sahig. Umiiyak habang tinatanggap ang mga sumbat ni Malu. Wasak na siya. Nawalan siya ng kaibigan, nawalan ng trabaho, at ngayon, sapilitan siyang ilalayo sa taong mahal niya. Kinabukasan, isang araw bago ang flight ni na Samantha, may isang bisita ang dumating sa mansyon ng mga Al-Fayed. Si Ali. Siya lang ang pinayagan ni Hassan na pumasok para kausapin ang anak. Sa pag-aakalang makakatulong si Ali, nakumbinsihin si Muhammad na ituloy ang kasal. Pagpasok ni Ali sa kwarto, nakita niyang payat, hindi ahit, at mukhang zombie si Muhammad. Nakahiga lang ito, nakatulala sa kisame. Akhi, Sabi ni Ali, naaawa sa kalagayan ng kaibigan. I tried to find a way. I spoke to my contacts at the airport, but your father locked down everything. Even your passport is flagged. You can't leave the country. Bumangon si Muhammad ng mabilis. Did you find her? Did you tell her I'm trapped? Tumango si Ali. Pero malungkot ang mga mata nito. Inabot niya ang isang nakatuping papel. I saw her at the hotel lobby. She gave this to me. She's leaving tomorrow, Muhammad. The band was fired. Your father pulled the strings. Nanginginig ang kamay ni Muhammad habang binubuksan ng sulat. Naamoy niya ang pamilyar na pabango ni Samantha sa papel. My dearest Muhammad, please, forgive me for giving up. I realized last night that love isn't enough if it destroys the people around us. Look at what happened. The band lost their jobs, Malu hates me, your mother is sick, and you are a prisoner in your own home. We come from different worlds, Habibi. In your world, honor is everything. In mine, survival is everything. I cannot be the reason for your destruction. I cannot let you destroy your family just for me. Maybe in another life, the girl in the hoodie and the boy in the kandura were meant to be. But in this life, the gap is too wide. Please, be a good son. Marry Miriam. Fix your family. Make your parents proud. Forget me. I am setting you free because I love you too much to watch you lose everything. Goodbye, my love. Samantha. Bumagsak si Muhammad sa sahig. Hawak ang sulat sa kanyang dibdib na parang ito na lang ang natitirang hangin sa mundo. Humagulgol siya. Isang malakas at masakit na iyak na narinig hanggang sa hallway. Two weeks later, the rehearsal dinner. Ang gabi bago ang kasal ay puno ng rangya. Isang malaking ballroom sa Emirates Palace ang nirentahan para sa rehearsal dinner. Naroon ang lahat ng matataas na tao sa lipunan, mga business partners, at ang buong angkan ng Al-Fayed at pamilya ni Miriam. Si Miriam ay nadniningning sa kanyang silver designer gown. Hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Tagumpay siya. Bukas, magiging Mrs. Al-Fayed na siya at maisa sa katuparan na ang lahat ng kanyang plano. Sa kabilang banda, si Muhammad ay parang estatwa sa tabi niya. Nakasuot ng puting kandura at gold na bisht. Pero ang mga mata, halatang puno ng kalungkutan. Wala siyang imik. Tumatangmo lang siya kapag may bumabati, pero hindi ngumingiti. Wala na ang buhay na binigay sa kanya ni Samantha. Bumalik siya sa pagiging dead man walking.
Tumayo si Hasan, ang ama ni Muhammad, para mag-toast. Itinaas nito ang kanyang baso. Tonight, my heart is full Masayang sabi ni Hasan. to my son Muhammad, who has shown true maturity and honor, and to his beautiful bride Miriam, the daughter of my beloved friend Abdullah. Tomorrow, we unite our families. This is the happiest day of my life. Nagpalakpakan ng lahat. Mabruk! Congratulations! Congratulations! Si Miriam ay kumapit sa braso ni Muhammad, nakangiti ng matamis sa mga camera. Smile, Habibi. Bulong niya. Pilit nang umiti si Muhammad. Isang ngiting hindi umaabot sa mata. Biglang may kaguluhan sa main entrance ng ballroom. May sigawan. Tunog ng nababasag na gamit. Let me in! Miriam! I know she's in there! Lahat ng bisita ay napalingon. Ang mga security guards ay pilit na pinipigilan ang isang lalaki na nagpupumiglas makapasok. Sir, please calm down. Please, sir. You need to calm down. Stop. Si Raj, ang yoga instructor. Ibang-iba ang itsura nito sa mga bisita. Nakamaong at simpleng t-shirt lang ito, magulo ang buhok, at halatang nakainom ng ahlak. Bagay na bawal at nakakahiya sa ganitong okasyon. Desperado ang mukha nito, puno ng luha at pawis. Let go of me! Sir, please. Hey, no, sir. No. Nagawa niyang sikuhin ng isang guard at nakawala siya. Tumakbo siya papunta sa gitna ng ballroom, sa harap ng head table kung saan nakaupo ang pamilya. Raj? Bulong ni Miriam. Namutla siya. Nalaglag ang hawak niyang tinidor. Tumahimik ang buong ballroom. Lumapit si Raj sa table kung saan nakaupo sina Miriam, Muhammad at ang mga magulang nila. Hingal na hingal ito. Lumuhod siya sa harap ni Miriam, umiiyak at nagmamakaawa. Miriam, please! Don't do this! Sigaw ni Raj. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. I know you're scared of your father. I know! You want to save your reputation. But you cannot marry him. You love me. Tell them. Tumayo si Hasan. Galit na galit ang mukha. Who is this madman? Security! Remove this drunkard immediately! Paparating na ang mga guards, pero sumigaw si Raj ng isang revelasyon na nagpatigil sa mundo ng lahat. I am the father. I am the father. I am the father. Sigaw ni Raj sabay turo sa tiyan ni Miriam. What is he even doing here? Father of who? He's the father of who? Go back to your family, man. is he talking about? She's carrying my baby, not yours, Mohammed. It's mine. My blood. Napasinghap ang lahat ng bisita. Ang ilan ay napatakip ng bibig. Ang ama ni Miriam, si Abdullah, ay napahawak sa mesa, tila hihimatayin sa kahihiyan. Tumingin si Muhammad kay Miriam. Dahan. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ang panginginig ng mga labi nito. Ang paraan ng paghawak nito sa tiyan niya. Isang defensive gesture. Is it true? Tanong ni Muhammad. Ang boses ay mahina, kalmado, pero narinig ng lahat dahil sa katahimikan. No, he's lying. He's just a crazy yoga instructor. I fired. Sigaw ni Miriam, pero hindi siya makatingin ng diretso kay Muhammad. Ang pawis sa noo niya ay nagpapatunay ng takot niya. Takot niyang mabulgar ang katotohanan. Tell them the truth, Miriam.
Humagulgol si Raj. Tell them about us. Tell them about the nights in my apartment. Don't let my child grow up calling another man father. Dahan-dahang tumayo si Muhammad. Tumingin siya sa tiyan ni Miriam tapos sa mga mata nito. Nakita niya ang katotohanan na pilit tinatago nito. Naalala niya ang pagmamadali nito sa kasal, ang 2 weeks deadline. Lahat nagtugma. Humarap si Muhammad sa kanyang ama, kay Hassan, na ngayon ay halos atakihin na sa hiya at galit habang nakatingin sa kaibigan niyang si Abdullah. This. Sabi ni Muhammad, ang boses ay puno ng galit, sakit at pagkadismaya habang nakatingin sa kanilang lahat. This is the honor you wanted me to protect? Is this the pure bloodline you wanted to preserve? Wala nang nakasagot. Hinubad ni Muhammad ang kanyang gold na bisht at binagsak ito sa sahig. I am done. Iniwan ni Muhammad ang table at naglakad palabas ng ballroom habang nagkakagulo ang buong pamilya. Ang pamilya ni Miriam ay sumugod kay Raj. So you think you can just bargain and ruin you our even celebration real? here? Do you know Who do what you this think means you for our are, huh? entire family? Who do you think Tell us you're lying. you are? Tell us you're just drunk. Do you even know who you're messing with? Si Hassan ay sumisigaw kay Abdullah. Do you even know about this and did not tell me? No, Hassan, no. Have you all connived to fool me? How could you do this, Abdullah? How? Listen to me. I did not know about this, I swear. At si Miriam ay napaupo sa sahig, umiiyak. Dahil alam niyang tapos na ang lahat. Muhammad, no. Please come back. Let me explain. Pagmamakaawa ni Miriam, ang boses ay basag at puno ng takot. Pero nagpatuloy pa din sa paglakad si Muhammad. Wala na siyang naririnig. Ang mga sigaw, ang iyak, at ang pagguho ng imperyo ng kanyang baba, lahat yun ay ingay na lang sa kanyang likuran. Tuluyan siyang lumabas ng pinto nang walang paglingon. Ang gintong hawla ay nawasak na. Maraming salamat kabayan sa pagsubaybay sa Kwentong Pag-ibig True Stories channel. Favor naman dyan pakihit naman ng like and subscribe para ma-notify ka kapag na-publish na ang next chapter nitong Tagalog True Stories na talaga naman kaabang-abang at magpapakilig sa inyo. Maraming salamat ulit at hanggang sa susunod.